So yun, okay na okay mga kadit. Ang importante talaga sa tuning ng carb, pagka hinay RPM mo, pagbalik mo dapat hindi siya puputok-putok or hindi siya masisinok. Yo, what's up mga kadit? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isa mapagpalang po sa inyong lahat. Subscribe to my channel. So, and also press this bell icon. Natin yung aking Mio S40 na medyo napabayaan na natin. So, ilang araw ko na napapansin na may mabahong gasolina. Palaging pagdadating ko dito sa bahay, may naaamoy gasolina ako. Pinagsuspetsahan ko pa yung NMAX ko. Yan. Sabi ko, ba't ganun? Parang kami gasolina yung aking NMAX. Inikot ko sa ilalim, hinahanap ko, wala naman siyang leak. Yung tangke, tinignan ko rin. Okay naman yung goma ng cap. Tapos, ngayon, naglilinis ako ngayong umaga. Nakita ko dun sa side doon. Parang may pumapatak na gasolina. Ayan o. Dito pala nanggagaling yung mabahong amoy ng gasolina. Sa ating Mio S40, inano ko, chinik ko, ayan o, kita mo, halos 1 drop every 3 to 5 seconds. Kaya pala sabi ng bayaw ko, bayaw, ba't ang lakas naman sa gas ng motor mo? Kasi ginagamit ito ngayon na pang sundo hatid sa aking anak. Kaya hindi ko na ito nagagamit. So siguro madumi na yung carb niya, kaya ang gagawin natin, lilinisan natin ngayon. Medyo matagal na kasi ito, simula nung sinet up ko to last year June nung palit tayo ng block. Ginawa kong 54mm yan. Hindi ko pa yan nare-repress, pati yung carb niya hindi ko pa rin na i-cleaning. So ngayon siguro sobrang dumi na, nagkaroon na ng mga bara-bara, and then siguro yung floater niya umangat na, kaya ganyan, nag-overflow yan, kaya ganyan. So check ko rin yung hinigpitan ko yung overflow screw niya, yung drain screw ay okay naman. So nag-overflow lang talaga, ayusin natin ngayon. So baklasin na natin yan. Sa paglilinis ng carb mga kadit, mag-ready kayo ng CVT cleaner or FI cleaner, pareho lang yan, panlinis. Then kung gusto nyo, gumamit rin kayo ng degreaser para mas maganda. Derust or degreaser pwede rin para mas maganda, mas malinis. Ito nga pala yung ginagamit kong degreaser. Hindi naman to sponsor pero maganda rin siya. Yan, degreaser, pang degrease ng ating itong labas. Ang ginagawa ko, bago ko siya baklasin, dinidegrease ko na yung niya, yung labas, para pag linis natin ng loob, malinis na siya. Kasi ang degreaser, papalambutin talaga niyan yung mga dumi-dumi. Lahat isprayhan nyo para malusaw yung mga nanigas na dumi. Pansinin nyo, nahulas yung niya, yung dumi niya. So sa loob, paglinis natin, hindi na siya masyadong mahirap linisin. Kasi pagka madumi ang labas, lilinisin natin yung loob. Nadadamay pa yung loob, na dudumihan ng mga
tumigas na dumi dito sa labas, kaya mas maganda niyan. Sprayhan nyo lang, hintayin nyo lang siya na umulas. Huhulas yan eh, oh. Kung natatagalan naman kayo maghintay, gamit lang kayo ng toothbrush. Toothbrushin nyo siya. So ayan na mga kadit, na-sprayhan na natin. Tingnan nyo, parang bago ulit. Gumanda na ulit siya. So the best talaga yung Easy Care na degreaser, pero hindi po sponsor yan. Yan lang talaga yung ginagamit. So bago nyo baklasin, ito, i-drain nyo muna kasi may laman pa yan eh. So yung madidrain nyo rito, magagamit nyo yan sa paglilinis pa rin. Ayan, drain. Kunti na lang natira. So may mga bato-bato, oh, yun yung sumingit siguro dun sa ano natin, sa drain natin, kaya kahit higpitan natin, tumutukod siya, tumutukod yung dulo, kaya nagkakaroon ng leak. So dito baklasin natin, naka-screw, naka-allen type yung aking carb. Allen type na yan, pinalitan ko na siya ng stainless na allen. Ayun, oh, napakadumi na mga kadito. Nagkaroon na siya ng, so siguro kaya ano, nag-overflow siya kasi yung ilalim dito. Dinrain ko kasi ito eh, dahil nagkaroon ng tubig. Ayun, nagkaroon siya ng lumot-lumot. So i-degrease din natin to para matanggal. Balik muna natin yung screw para masarahan siya. Tapos baklasin na natin itong ating floater. So okay pa naman yung aking o-ring, hindi pa siya pitchit, maganda pa. Gamit lang kayo ng Phillips screw, tanggalin nyo muna itong floater bago kayo magtanggal ng mga jettings para hindi siya ma-damage. Minsan pag dumaplis yung screw mo dyan, pwedeng tamaan yung floater mo. Ito yung floater natin. Ayan, meron siyang ano dito, valve pin. Okay, tapos pwede nyo na tanggalin yung jettings natin. Secondary jet natin. 38 mga kaduit. Tanggalin na rin natin tong ibabaw para mas malinis natin ang maganda. Sa mga baguhan, kung hindi kayo sure, wag na niyo tanggalin to. Kung bago lang kayo, ang linisin nyo lang yung labas kasi maselan to eh. Yung diaphragm dito baka mabutas nyo. Naku, hindi natitino yan. Kahit palitan nyo ng bagong diaphragm yan na mabibili mong aftermarket, hindi na siya orig. Ayan. Yung spring, wag nyong babaluktutin. May palatandaan naman yan dito. Ayan. Kaya hindi siya mababaliktad. Minsan may ano yan, nakadikit, kaya dahan-dahanin nyo lang. Ayan. Tapos wag nyo bibiglayin anuhin yung lock dito, tumatalsik yan, mayroon yung spring. Wag nyo nang galawin yan. Pwede nyo linisan lang tong ibabaw. Ito, wag nyo nang babasahin tong ibabaw, baka ma-damage. Okay.
Tapos pwede nyo na linisan to. Ayan, spray nyo na ng CVT cleaner or carb cleaner or gas. Ayan, spray nyo lang yan. Napakarumi na oh. Ito mga butas na to, sprayan nyo rin. Kasi connected yan sa ano eh. Connected yan dito sa mga butas-butas dito sa loob. Ayan o. Lalo na to, ito yung humihigop ng hangin eh. Kaya dapat malinis to. Ayan, napansin niyo, napakarumi. Tapos dito, ito mga butas, ito yung sa gasolina. Tapos yung main jet natin, secondary jet. Tapos meron yan dito butas sa ito to. Yan. Sprayan nyo rin yan. Ito rin, sprayan nyo rin itong butas na to. Connected yan sa gas. Ito ang kagandahan lang dito sa carb cleaner o sa CVT degreaser, CVT cleaner o FI cleaner. Mabilis to matuyo kahit hindi nyo nahanginan to. Tuyo na agad siya. Ito naman hindi naman siya na i-expired basta-basta. So pag bumili kayo ng isa, damay na ang CVT nyo, carb nyo kung naka-carb kayo. Ayan. So biruin nyo yung nalinis natin dumi oh. Nagkaroon na siya ng mga tubig-tubig dyan oh. Yung moist ng ano yan, yung sa diaphragm natin. Tapos ito, sprayhan nyo rin to, itong mga ating mga jettings. Ayan. Main jet. Okay, tapos yung ating bulb. Bus na yung ating CVT cleaner. Wala na. Sakto-sakto. Oh, ubos na. So ginagamit natin kasi yan pag nagpapalinis. Ito, toothbrushin na lang natin to. Ang CVT cleaner mga kadoit, naglalaro yan sa 150. Minsan may 200, depende sa brand. 120 to 150 siguro. Dati nung naglilinis pa ako ng carb ng owner jeep ko, 200 yan dati. Pero ngayon mayroon ng mga brand na medyo mababa. May mga Kobe. Ito ay ano ba to? Ano bang brand to? Extreme yan. Mura lang ang mga item ng Extreme. Okay. So malinis na. Itong mga screw, tanggalin na natin dyan. Yung dumi na nakuha natin. Yung ano, pinaka pin ng ating floater, baka mawala. Yan yung nakuha natin dumi sa carb natin. Isipin nyo, tubig-tubig na yan. So yan yung disadvantage na naka-open carb. So ito na mga karit, nakapaglinis na tayo. Ayan, explain lang natin yung mga function doon sa mga bago natin mga viewers. So umpisa tayo dito sa plunger. Ito yung plunger natin, yung diaphragm. Kasama na po yung plunger dyan. Ito yung plunger. Needle. Tapos yung ating floater. Ang kasama po nito itong pin. Tapos yung floater valve natin. Floater valve. So minsan tingnan nyo yan, kaya nag-overflow itong pinaka dulo nya, goma yan eh, nawa-worn out na yan, nagkakaroon ng baywang, kaya
kahit tumama siya dun sa pinaka inlet, may leak pa rin, kaya nagkakaroon ng overflowing. Yan, dapat kasi pag nakababa to ay magsasara yung inlet ng gas natin. Okay, tapos yung ating main jet, slow jet, tapos ito yung screw nito ng lock ng pin, and then yung drain plug. Ito yung drain screw natin dito. Yan, ito yan, dito yan. Tapos yung ating o-ring, o yung o-ring na rin tawag dito. Rubber o-ring. So ito sinasabi ko sa inyo, pagka hindi pa kayo sanay, huwag niyo nang galawin itong loob. Yan, punasan nyo lang ng konti yung malambot na basahan, kasi bawal maano to, mabutas. Pag nabutas to, wala na, hindi natitino. Tapos may spring yan, pag nabunot. Yan, balik nyo lang yan sa loob. May dalawang guide yan, tatlong guide. So itong dalawang slot na to, papasok siya dun sa dalawang guide yan. Gamit lang kayo ng long nose para masipat nyo siya. Ayan. So ayan na mga katit, ilagay na natin. Pansinin nyo, mayroon dalawang guide yan dyan sa loob, yun sa may parting ibabaw. Ayan, maglalak siya pagka pumasok yung dalawang guide mo ron. Hindi natin makita masyado. Yan, yan. Okay. So ito na, unahin natin itong ibabaw bago natin ikasay yung yung ilalim. So hindi naman kayo maliligaw sa pagbalik niyan, kasi meron siyang slot. Ito yan, tapat mo lang yung slot doon, hawakan nyo dito sa ilalim, yan, para dahan-dahan lang siya, kasi pag biglang bumagsak baka matanggal yung Tapos ensure nyo na nakapasok yung pinaka o-ring side nya, yung pinaka groove. Yan. Okay. Then balik na natin dito. Ang una naman nating babalik dito, ang kanina inuna natin yung valve, floater valve natin, yung floater pala, at saka yung valve. Unahin natin dito yung ilagay yung main jet tsaka slow jet. Huli na natin ilalagay yung valve para maiwasan nating ma-damage po yun. Pag kasi dumaplis yung screw natin, matamaan natin yan, masisira yan. So kaya unahin nyo muna yung mga main jet, yung mga jettings. Slow jet, ating slow jet, lagay nyo na rin. Mas maganda kung meron kayong panghangin para yung mga butas na hanginan. Tapos ngayon balik na natin yung ating floater. So di ba kanina nag-overflow tayo? Pagka hindi nawala yung overflow, mag-a-adjust tayo mamaya dito sa pinaka arm ng floater valve natin. Pero sa ngayon nilinis lang muna natin, baka hindi pa naman kailangang i-adjust. So, itong floater valve naman natin, pwedeng papaganyan ng lagay or pwedeng pabaliktad. Walang problema yan. Pantay naman siya. Suot lang siya dyan. Ayan. Pag nasuot nyo na, pasok nyo dito. Ayan. Tapos, itong pin, lagay nyo. Ayan. Okay. Tapos, lagay nyo yung screw, yung pinakalock natin. Ayan. Sa 28, wala nang ganito eh.
Gamit kayo ng Phillips screw naman dito. Okay, konting higpit lang, naman kailangan sobrang higpit. Tapos lagay nyo na yung o-ring nyo, ensure nyo na nilinis niyo rin yung o-ring para hindi siya magkaroon ng mga alikabok kumalang dun sa o-ring, magkukos ng leak yan. So kung sira na yung o-ring nyo, nagli-leak na dito, huwag kayong maglagay ng pandikit kasi humahalo yun sa loob. Ang gawin nyo, bumili na lang kayo ng bagong repair kit kasi mura lang naman ang repair kit nito. Alam ko 85 lang, mayroong 85, may 120, may 150, depende sa seller sa shop. Para mapalitan nyo yung o-ring. May kasama na rin mga jet yun. Isang set na yun, jettings, floater bulb, o-ring. Okay, ito na mga kapatid, tapos na tayo. Ayan, malinis na, nagmukhang bago na ulit. Ayan. Okay, balik na natin. Keyhin nga pala tong stock carb natin. Okay, balik na natin mga kapatid. Siyempre, unahin natin balik yung cable. Ayan. Tapos na tayo. Subukan muna natin, paandarin natin kung ayos na ba yan. So yan, sa unang start mga kapatid, talagang ano yan, hard starting kasi wala pa naman yung ating carb. Pero pansinin nyo, pagka start natin, so steady na yung minor niya kasi hindi ko na binago yung screw ng ere natin, hindi ko na siya inalis. Minsan kasi pag tinatanggal pa yun, may o-ring na maliit yun, pag lumipad yun, wala na, hindi nyo na matutunan ng ayos yan. So may o-ring na maliit kasi yun, kaya kung maglilinis kayo, huwag nyo na tanggalin. Okay, pansinin nyo, talagang ano siya, cold start yan mga kaduit ha, hindi pa siya nawa-warm up, ngayon pa lang, kaya steady na siya. Nawala na yung parang sinisinok niya kasi mga nakaraang linggo pag ginagamit ko siya, parang sinok siya sa unang arangkada. So ngayon wala na, ayos na. Ang RPM ko niyan siguro naka ano lang ako 900, 800, 900. Dapat ang standard 16, 14, 16. Ay ayaw ko naman ng sobrang taas. Sa akin okay na yung ganyan. Mga 900 lang, 900 to 1,000. So yun lang mga kapatid, tapos na tayo sa pag-cleaning at nagkaroon tayo ng time na malinis itong ating carb ng Mio S40 natin. Okay na ulit yan. Check pala natin kung mayroon pang leak, kung mag-overflow siya. Observe natin. Ito yung overflow hose niya oh. Natin baba. Medyo maingay yung panggilid natin, hindi natin nalilinis. Ito yung overflow hose niya oh. Wala na siyang overflow. Ayos na ayos, di ba? So dapat sa takbo na yan, nag-overflow na yan kung nagbago yung ating floater valve or floater natin mismo kung bumaba. So okay na okay, ayos na ayos ating cleaning, one click at galing sa cold start oh, hindi pa nga umiinit oh.
So ayos na. One click start. So maganda pa talaga yung kondisyon ng aking stock carb na yan. Stock carb talaga nung Mio Sporty natin yan. Kasi nung nag 59 tayo, naka 28 yan. Kaya na-stock lang yung carb na yan. Hindi natin ginamit. Tinago lang natin. Maraming umaawit dyan pero hindi natin binigay. Kasi nga hindi habang panahon ay naka-upgrade tayo ng makina. So kailangan natin na manahimik na muna sa ngayon dahil tapos na tayo sa mga maliligayang setup natin nung mga nakaraan. Mga naunang hindi pa tayo masyadong busy. So sa ngayon binaba na natin yung JBT. Nasa akin pa rin yung head at saka block natin ng 59 yan. Pwede pa, wala pang gas-gas, okay pa, hindi pa lumubog. So soon pagka gusto kong bumili ng Mio na ano, yung mga nakatambak lang, ating gagawing panglaruan ba. So yun lang po, maraming salamat sa inyong patuloy suporta at panood sa ating mga video. God bless po sa inyo lahat. Sana ay may natutunan kayo dun sa ating basic tutorial sa pagki-cleaning ng carb. Alam ko marami nang gumawa nun, nakagawa na rin tayo. So nagkaroon lang tayo ng pagkakataon na may share ulit para mabuhay ulit yung tutorial natin sa carb cleaning. God bless po. Thank you. So yun, okay na okay mga kadawit. Ang importante talaga sa tuning ng carb, pagka hinay RPM mo, pagbalik mo, dapat hindi siya puputok-putok or hindi siya masisinok. Thank you. God bless.